said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. Can you all say that name? Jesus. Jesus. Hallelujah. And Mary said, verse 38, and Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Now let's go to the book of Acts. Sa mga pinamarkahan ko sa inyo mga kapatid. In Acts chapter 1 verse 14, these all continued with one accord in prayer and supplication. Let me emphasize that. With one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Ang dinidescribe po rito mga kapatid ay yung pagtitipon-tipon sa upper room. Hallelujah. Right before the Holy Ghost was outpoured unto the believers in the upper room. Kasama doon, Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Now, Acts chapter 2, verses 1 to 4, I suppose you're familiar already. Hallelujah. In particular, sa verse 4, verse 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Mga kapatid, this scene in Acts chapter 2 verses 1 to 4, the apostles, the disciples in the upper room, and that includes, according to verse 14 of Acts chapter 1, Mary, the mother of Jesus, they were all in one accord. With one accord, they were in prayer. They were in supplication when, hallelujah, the Holy Ghost came upon them, filled them, and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Let us all pray, mga kapatid. Hallelujah. Oh, Jesus, I need you, O Lord. We need you, Lord. Hallelujah. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, aming buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, sa mga sandaling ito, na alam namin mayroon kang inihanda na mensahe sa bawat isa sa amin. Panginoon, hallelujah, ang iyong mga salita, hallelujah. These are all anointed already, Lord Jesus. So I ask, Lord God, that you anoint your servant today. Use me as your mouthpiece. Use me as your instrument, Lord God. Hallelujah. And may each and every soul, including myself, Lord God, who will receive your word today, be blessed, Lord Jesus. Hallelujah. And later, Lord God, ibuhos mo muli ang iyong banal na Espiritu. Hallelujah. And grant revival unto the souls in this place. Hallelujah. And may we learn, Lord God, from the people that you have chosen, the people that you have blessed, including Mary, the mother of the Son. Hallelujah. At ikaw, Panginoon, ang mabibigyan ng kapurihan at kalwalhatian. Hallelujah. Sa bawat saglit ng aming mga buhay. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa iyong matamis, makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Let me once again emphasize that in the upper room on the day of Pentecost, one of the people, one of the souls who received the gift of the Holy Ghost, hallelujah, and spoke in other tongues, hallelujah, was no other than Mary, the mother of Jesus. Hallelujah. I believe, mga kapatid, hallelujah, that the Lord wants us to take a look at Mary, the mother of Jesus, who is a model, actually not just for the Pentecostal woman, but because Mary is a woman. Hallelujah. And I don't know if this is the first time you've heard this, that Mary, the mother of Jesus, was a Pentecostal. Pentecostal siya, mga kapatid, dahil nakatanggap siya ng Holy Ghost, kasama siya sa upper room, sa Acts chapter 2. Hallelujah. So she's a Pentecostal. She was a Pentecostal woman, but I believe that the Lord, hallelujah, has set upon us today Mary as a model for the Pentecostal woman.
and also for the Pentecostal man. Hallelujah. The title of this message, mga kapatid, hallelujah. Actually, that's an alternative title. Mary, the mother of Jesus, a model for the Pentecostal woman. But actually, the main title here, hallelujah, be it unto me according to thy word. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. And you may now take your seats, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. May the blessing of the Lord be upon each and every one of us. Alam natin, mga kapatid, hallelujah, na ang ating Panginoong Diyos, kinakailangan niya magkatawang tao para mailigtas tayo sa ating mga kasalanan because there was the requirement of blood. And God being a spirit, mga kapatid, hallelujah, which has no flesh, no blood, hallelujah, then how can there be blood that is worthy enough not just to cover the sins of man, hallelujah, just as the blood of animals used to do for the Israelites, but totally cleanse and save humanity from sins. Walang ibang dugo. Hallelujah. Ni sinong tao, ni sinong hayop, mga kapatid, ni anong hayop, walang dugo. Hallelujah. Nakarapat dapat na may kapangyarihan na sapat para hugasan ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya kinakailangan ng ating Panginoong Diyos ay magkatawang tao. Dahil sa mismo, ang kanyang pagkakatawang tao, ang siyang pagmumulan ng dugo. Ang dugo na ipang tutubos sa sangkatauhan. Ipang tutubos dahil tayo, mga kapatid, hallelujah, ay makasalanan. At dahil kinakailangan magkatawang tao ng ating Panginoong Diyos. And this is where we can see, mga kapatid, hallelujah, that God, even though He is sovereign, He is the most powerful, He is the creator of all, hallelujah, He exhibited humility, mga kapatid. Hindi niya sinortcut, mga kapatid. Pwedeng-pwede, lumikha na lamang siya. Isang pitik lang niya, mga kapatid. Lumikha siya ng tao, may laman, may dugo. Lumikha na lamang siya ng isa pang tinatawag na theophany. Diba? At yun na lamang. Ngunit hindi, mga kapatid, hindi sinortcut ng ating Panginoon. He went through the process of conception as what other humans go through. And conception, of course, mga kapatid, requires a female. It requires a woman. Kaya, mga kapatid, hallelujah, ang ating Panginoong Diyos ay pumili ng isang babae. At ang babae na kanyang napili, ang babae na kanyang hinirang, ay si Maria. Mga kapatid, sino nga ba si Maria? Kung kayo ay katulad ko, mga kapatid, nagmula sa pananampalatayang Katoliko, marahil kayo din, mga kapatid, ay nagkaroon, at least noon, ng paniniwala na si Maria ay tinatawag na ina ng Diyos. The Mother of God. Kinakailangan manalangin kay Maria. Kinakailangan, ayun lang gamitin yung term na i-worship, i-venerate, sige, i-venerate si Mary. As if Mary exhibits divinity. Amen ba? Sino rito yung mga kagaya ko na nagmula sa Roman Catholic faith? Dumating na rin ba sa punto nung kayo ay mga Katoliko na mas familiar kayo, mas kilala kayo, mas kilala nyo or feeling kilala ninyo at mas feeling close kayo kay Mary kaysa kay Jesus? Dahil mas madalas kayong nananalangin kay Mary kaysa kay Jesus? Or kaysa sa, kasi di ba pananampalatayang Katoliko, Trinitarian, di ba? So, yung Ama, hiwalay sa anak, yung anak si Jesus Christ, tapos si Mary. So,
Malamang mas madalas pa tayo noon na nananalangin kay Mary kaysa sa Ama. Nung ako ay Katoliko, mga kapatid, I would have to admit, mas mahal ko si Mary kaysa kay Jesus. Kasi parang feeling ko, mas nakaka-relate ako kay Mary kasi si Mary, nanay. May nanay ako. Diba? Si Jesus, Diyos, hindi ko maabot. Tapos ine-emphasize, mga kapatid, if I remember it correctly, ine-emphasize sa pananampalatayang Katoliko na hindi ka maaaring dumiretso sa Panginoong Diyos dahil ikaw ay makasalanan. Kaya kinakailangan may middleman. Parang ano lang parang negosyo, may middleman, di ba? Hindi ka makakadiretso doon sa supervisor, kailangan doon muna sa sa mas mababa, di ba? Hindi ganoon mga kapatid di ba? Ngayon na tayo'y nakakakilala sa ating Panginoon, alam natin na merong mali doon sa dati nating paniniwala kay Mary. Ngayon tingnan natin mga kapatid, hindi sa tinatawaran natin, and take note mga kapatid, Mary played a very important role. Hallelujah. She held a unique and honored place in Christian faith. Unique and honored, but not somebody divine. Not someone that exhibited divinity as if she's next in line below Jesus Christ. Naalala ko noon mga kapatid, hindi sa pagano mga kapatid. Dahil ako nagpapasalamat pa rin naman sa pananampalatayang Katoliko kasi na nag-introduce sa akin sa Panginoong Jesucristo tsaka sa Diyos. Pero naalala ko noon parang may hierarchy. Ito para sa akin lang to So pinakamataas ang Ama, sunod yung anak, si Jesus. Kasi kailan ba naman nangyari ang Ama ay mas mababa or kapantay ng anak, di ba? Sa pamilya na lang. Ba, hindi pwede yun. So, Ama, anak, si Jesus Christ. Kasi, Jesus Christ, siya yung second person siya yung tsakang Diyos. And then, after Jesus Christ, si Mary. Hindi nga matandaan, wala nga Pastor, inaamin ko. Walang puwang sa pananampalataya ko noon ang Holy Spirit. Si Mary yung third in line. Kaya si Mary, mananalangin ako kay Mary, para panalangin ko makarating kay Jesus Christ or makarating sa Ama. At ang naging naalala ko pa na isang madalas na analogy dyan, mga kapatid, hindi ba kung ikaw ay anak, diba? Parang hirap kang dumiretso sa tatay. Kasi si tatay mahigpit, si tatay matapang. Pero si nanay, dahil mas malambing, mas close usually ang mga anak sa nanay, di ba? Kay nanay muna, si nanay muna kakausapin. Para yung hiling ni anak, pwedeng makarating kay tatay, si nanay yung magpaparating. Ganon ang ideya ko noon, mga kapatid. Hindi ko alam sa mga kapatid natin dito na kagaya ko na galing sa pananampalatayang Katoliko. But again, Mary was not divine. But it cannot be denied, mga kapatid, that Mary was chosen. Mary was chosen for that role. What role was that, mga kapatid? She was the woman in whom the conception of the Son will be realized. Dahil nga, hindi sinortcut ni Lord Hindi niya sinortcut. Dumaan pa rin sa proseso ng conception. Hindi kagaya ng ilang mga alamat, mga kapatid, na nabiyak yung kawayan, may tao na sa loob. Si Malakas at Maganda, hindi lang sa Japan, meron mga kapatid yung isang legend doon, yung kawayan, tapos nung bumukas yung kawayan, may baby sa loob. Tapos maliit pa lang yung baby. Maliit maliit na baby. Maliit na baby. Tapos, ang nakakuha ay isang magkakawayan siya. So, inalagaan niya yung baby. Tapos, ang bilis lumaki ng baby. Ang bilis lumaki ng baby. So, hindi lang lumaki sa edad, pero nagsimula siya, mga kapatid, maliit, kasya sa palad. Tapos, mabilis ang pag-accelerated. Hindi ganun si Jesus Christ. Dumaan siya sa natural na proseso ng conception.
At yon ay naganap sa sinapupunan ni Mary, mga kapatid. Mary was a young woman. She was chosen by the Lord. At eto mga kapatid, natin kung sino si Mary kasi baka sinasabi ng mga iba, lalo ng mga Katoliko, na tinatawaran natin si Mary. Hindi. We're not belittling, we're not demeaning Mary, especially her role in being the mother of Jesus Christ. Pero hindi natin siya i-elevate sa level na ang Panginoon, hindi naman siya inilagay sa level na yon. So now, mga kapatid, hallelujah, I don't know if you are aware of this, na sa New Testament, kanino unang ni-reveal ang pangalan na Jesus? Pag tingnan niyo sa Matthew, isipin niyo baka si Joseph Kasi 'di ba, ang sabi ng angel kay Joseph nung nagdalawang isip na si Joseph, nalaman niya buntis si Mary ikakasal na sila They were to be married. They were betrothed to each other pero hindi pa nako-consummate talaga yung marriage. Hindi pa sila talaga kasal. So bibitaw na si Joseph nung nalaman niya ay buntis. Hindi ko naman 'to nagagalaw. Hindi pa naman natutuloy yung kasal namin bakit 'to nabuntis? So malamang, para sa isang tao na kagaya ni Joseph, ang nasa isip niya, may ibang lalaking nakagalaw dito. Marumi na tong babaeng to. Kaya hindi ko itutuloy ang pagpapakasal dito. Pero nakipag-usap ang anghel kay Joseph. Amen? Pinalam kay Joseph, hindi tao, hindi sino mang lalaki ang nagdulot ng pagluluwal ni Maria, kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. At papangalanan mo siyang Jesus. Kaya sa Matthew chapter 1, isipin natin, si Joseph ang unang nakaalam ng pangalan ni Jesus. Pero kung titingnan natin sa Luke, mga kapatid, before nangyari, mga kapatid, yung conception, nung ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kay Maria, na ikaw ang napili, ikaw ang nahirang, bababa sa iyo ang banal na Espiritu at magdadalang tao ka. Ibig sabihin, mga kapatid, that time, at mababasa natin sa Luke chapter 1, doon sinabi, papangalanan mo ang bata na Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, si Mary ang mas nauna kay Joseph na makaalam ng pangalan ni Jesus Christ. At alam natin, ang pangalan ni Jesus Christ, hindi basta-basta ang pangalan. Because there is no other name. Amen? Under heaven, or even on the earth, mga kapatid, hallelujah, kung saan tayo ay maaring maligtas. Walang ibang pangalan na mayroong kapangyarihan, kundi ang pangalan ni Jesucristo. Kaya huwag nating tatawaran. Kay Maria, unang ipinahayag ang pangalang yon na may kapangyarihan sa New Testament. Hindi natin tinatawaran si Mary. Ngunit mga kapatid, tingnan natin, who was Mary not? Ano yung maling paniniwala kay Mary? First, mga kapatid, anong tawag kay Mary? Again, hindi natin sa tinatawaran si Mary, pero linawin natin, itama natin. Hindi ba ang tawag ng mga Catholic faithful kay Mary ay Mama Mary? Ano pa? Mother Mary? Or Blessed Virgin Mary or Virgin Mary? Catholics believe in the perpetual virginity of Mary. Ibig sabihin, virgin siya hanggang sa siya ay kunin ni Lord. Oo nga, pastor. Makarelate dito ang mga ama ng tahanan. Papayag ba kayo? Pinakasal kayo sa isang babae, tapos kailanman hindi mo siya sisipingan kasi kailangan manatili siyang birhen. Di ba? Kahit nasabihin na si Joseph, ay pinili din si Joseph. Because actually, the lineage of David, that went on to Jesus Christ, kaya napabilang si Jesus Christ sa lineage ni David, was actually, sa flesh ha, was through Joseph. Pag tingnan natin sa Matthew Matthew chapter 1, yung lineage ni Jesus Christ. Diba? Ay, nandun yung lineage ni David. Ang huli doon, bago si Jesus, si Joseph Diba? So, pinili rin si Joseph.
Pero wag din nating lagyan, wag nating iakyat si Joseph sa isang level or ipataw ang katangian kay Joseph na hindi naman natin mababasa sa Biblia. In fact, magiging salungat pa nga sa nakasulat sa Biblia. At hindi, dahil wala siya sa Biblia, ibig sabihin, hindi yan ipinataw ng Diyos kay Joseph. Ano yun? Dakilang martir. Martir, siyempre, nagtiis. Kung ganon, perpetual na virgin si Mary, tapos nagtiis yung kanyang asawa hanggang mamatay siya. Kasi I think, historical accounts bear that Joseph died first before Mary. So, kasi bago namatay si Joseph, hindi niya nagalaw si Mary. So, in addition to the fact, mga kapatid, I don't know if you are aware of this, mga kapatid, mababasa sa Biblia na mayroong mga kapatid si Jesus Christ. May mga kapatid siyang lalaki, may mga kapatid siyang babae. Pinangalanan pa nga yung mga kapatid na lalaki ni Jesus Christ eh. And many theologians believe that the book of James in the New Testament was written, the James who wrote there was not one of the two James doon sa apostles, yung original na apostles, but James, the brother of our Lord Jesus Christ. Even Paul actually, may sulat si Paul, binanggit niya yun eh. James, the brother of Jesus Christ. Now, contention ng mga Catholics, yung the word na brother, ginagamit din daw yon para tukuyin yung mga ibang tao na close, kamag-anak, not necessarily kapatid sa laman, kapatid sa dugo. Now, mga kapatid, sino sa inyo, mga kapatid, siguro mas pamilyar dito yung mga sino sa inyo pamilyar sa Occam's Razor? Occam's Razor, sa philosophy ba siya? Yung sinasabi doon, mga kapatid, yung Occam's Razor parang paraan ng pangangatwiran siya, paraan ng pagtingin sa mga pag yung sinasabi sa Occam's Razor, yung pinakasimpleng paliwanag, yung hindi napakarami ng daraanan, yung pinakadirekta at pinakasimpleng paliwanag, yun ang most probably totoong paliwanag. So kung halimbawa ang paliwanag ay napakaraming mga pasikot-sikot na daraanan, tapos merong isang paliwanag na mas diretso, mas direkta, malamang daw ang totoong paliwanag ay yung mas diretso kaysa doon sa kung saan-saan dumadaang pasikot-sikot. Now, I want you to do this yourself, mga kapatid, dahil itong oras na ito ng pangangaral, mga kapatid, ay hindi tayo magpo-focus para pasubalian, mga kapatid, yung paniniwala ng mga Katoliko. Nililinaw lamang natin kung sino at hindi, at kung sino talaga si Maria, at kung sino, at kung ano yung hindi siya. Now, mga kapatid, yung paliwanag na yun sa brother, ang daming pasikot-sikot eh. Ang daming pasikot-sikot. And ino-overlook doon, mga kapatid, ino-overlook doon yung, kasi di ba, Matthew chapter 13 verses 55 to 56. Kung hindi kayo pamilyar, mga kapatid. Ako maalala ko yung kasi si Pastor Frank nag-share noon sa amin sa isang Bible study. Nung nalaman ko, nagulat ako, nasyak ako, may kapatid pala si Jesus Christ at nakasulat sa Bible. Matthew 13, 55 to 56. Ang focus madalas ay yung 1355. Yung brother na term. Pero kinakalimutan, yung 56, hindi lamang mga brothers, kundi may sisters sa 56 eh. Ngayon, kung hindi yon mga kapatid sa dugo ni Jesus Christ, bakit kinakailangan na specify yung sisters? At pag tiningnan ninyo sa Strong's Dictionary, yung word na sister, mga kapatid, dalawa lamang yung definition eh. At yung isang definition doon, mga kapatid, full own sister. Kasi yung adelphos, doon sa brother, mga kapatid, marami siyang possible meanings eh, sa Strong's Dictionary. Pero mga kapatid, yung sa sister, sa verse 56 ng Matthew 13, sa verse 56, mga kapatid, ang word doon, sister, ay galing sa Greek word adelphe. Yung adelphe, pag tiningnan ninyo sa Strong's Dictionary, mga kapatid, dalawa lang yung definition. Yung isa, mga kapatid, full own sister. Ibig sabihin, buong kapatid na babae. Ano yung pangalawang definition? Kapatid in the Christian sense. Mga kapatid, bakit gagamitin? Hallelujah. Bakit gagamitin ni Luke ang term na sister adelphe?
ng connotation ay kapatid sa pagiging Kristiyano. Kung tinutukoy, mga kapatid, si Jesus Christ at yung mga babae. Number one, mga kapatid, wala pang Christianity noon. Di ba? Hindi nga yung mga apostoles, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ang nagtawag ng mga Kristiyano eh. Iba yung magtawag ng Kristiyano eh. Di ba? Number two, mga kapatid, Jesus Christ was not a Christian. Jesus Christ was not a Christian. Christians are supposed to be followers of Jesus Christ. So Jesus Christ is not a Christian. Siya yung sinusundan ng mga Kristiyano. So bakit ngayon sasabihin na yung sister doon, nasa sense na kapatid sa pagiging Kristiyano? Amen? Amen? So simplest explanation, brother, sister, kapatid sa dugo, kapatid sa laman. May kapatid si Jesus Christ. Now, mababawasan ba yung naging role ni Mary, yung napakahalagang role ni Mary, kung tatanggapin natin na nagkaroon siya ng iba pang mga anak bukod kay Jesus Christ? No. Diba? Hindi bababa ang status ni Mary. Kaya, I don't know why. Anyway, mga kapatid, so, Mary was not a perpetual virgin. Ano? Mary, mga kapatid, hallelujah, is not required as a mediator. Pinunit na nga ng Panginoon yung tabing nung siya'y mamatay sa krus. Amen, yung tabing, mga kapatid, noon, hindi ba, sa templo, ang mga mananampalataya, hindi pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies Yun lang high priest ang pwedeng pumasok. May mga harang, mga kapatid. Ngunit nang namatay ang ating Panginoong Jesucristo, pinunit niya na, tinanggal niya na yung harang. So tayo, mga kapatid, kahit tayo'y makasalanan, kung tayo'y magpapakumbaba, magsisisi sa ating mga kasalanan, lalo na, mga kapatid, kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan, hindi tayo haharangan ng ating Panginoon. Pwede tayong tumungo diretso sa ating Panginoon. Hindi kinakailangan ng middleman. Isa pa, mga kapatid, an erroneous belief about Mary, that she is the mother of God. Yung term, Greek term doon, mga kapatid, is Theotokos. Pinagkasunduan yon, mga kapatid, sa isa sa mga councils. Yung isa sa mga councils, mga kapatid. Without going into detail, mga kapatid, So, ang idea is, dahil si Mary, ang ina ni Jesus Christ, and Jesus Christ is the second person as the Son, ergo, Mary is the mother of God. And I think one of the verses, mga kapatid, hallelujah, na ginagamit na justification dito, yung pagkakasabi ni Elizabeth, kung paano niya tinukoy si Mary, sa Luke chapter 1, verses 42 to 43, nagkita si Mary tsaka si Elizabeth. Si Elizabeth noon, buntis kay John the Baptist. So, and she spake out with a loud voice. Si Elizabeth, nakita niya si Mary, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? The mother of my Lord should come to me. I believe that is one of the justifications na ginagamit, mother of my Lord. Kung sa Elizabeth, kinilala na si Mary ay ina ng Panginoon, Panginoong Diyos, yung idea nila, then ibig sabihin, Mary is the mother of God. Mother of the Lord Pero take note, lahat ba ng tumawag na Panginoon kay Jesus Christ ay nirecognize si Jesus Christ bilang Diyos? Sa New Testament? Hindi. May mga tumawag sa kanya na, yung centurion, di ba? Tinawag siya na Lord. But ang maganda doon, centurion, nagpakita siya ng pananampalataya. But I don't think at that time when he called Jesus Christ Lord, para pagalingin yung isang member ng household niya, di ba? Ang tawag kay Jesus Christ, Lord Centurion to, mga kapatid. Isang Hudyo tatawagin niyang Lord. Ibig sabihin, kinilala niya ang Diyos? Kinilala niya si Jesus Christ ang Diyos? I don't think so. Pero kinilala niya, ginalang niya si Jesus Christ noon. He looked at Jesus Christ with reverence because he knew that Jesus Christ was at least a man of God. Jesus Christ
Di ba? He did miracles. He was healing the sick. He was making the blind see again. He was making the lame walk. May pananampalataya itong centurion na to. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, pupunta niya ba, sabi, Lord, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay ko. Isang salita mo lamang, gagaling na. Diba? Nagpakita ng pananampalataya. Ginamit niya yung word na Lord. Curious. Pero hindi ibig sabihin nun na kinikilala niya ang ating Panginoong Kristo bilang Diyos. So mahirap gamitin na justification yung mother of the Lord na sinabi ni Elizabeth. Because God does not need a mother. God is eternal. Walang simula ang Diyos. Di ba pag sa eternal, walang simula, walang katapusan. Pag sinabi mong may ina ang Diyos, ibig sabihin may pagsisimula ang Diyos. So that already violates the eternity of our Lord God. But definitely the Son, the incarnation of the Lord, yun ang mayroong simula. Kaya nga, Mary is not the mother of God. Mary is the mother of Jesus, the Son. The Son of God. Hindi God the Son. The flesh, the incarnation. I hope that is clear. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Take note mga kapatid, again, we are not demeaning, we are not belittling the role, the importance of the role of Mary. Kasi kung hindi napili si Mary, kung wala, hallelujah, si Mary, marahil, pwede naman pumili ang Diyos ng iba, para magkatawang tao siya. Pero si Mary talaga ang pinili ng ating Panginoon. And Mary, if we take a look at Mary, Mary was highly favored by the Lord. She was highly favored by the Lord. Diba sa Luke chapter 1 verse 28, ang sabi ng anghel, Hail, thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Pinagpala ka sa lahat ng mga babae. Chosen si Mary ng ating Panginoon. She was highly favored. And she had deep faith in God. Mga kapatid, isipin mo, kung ikaw ay walang pananampalataya sa Panginoon, tatanggapin mo ba na ikaw ay mabubuntis? Malapit ka ng ikasal, mabubuntis ka, magkakaroon ng malaking chance, kung hindi possible, kung hindi certainty na talaga, na yung pakakasalan mo, hihiwalayan ka. Malaman na buntis ka. Di ba? Pero, sinabi ng anghel, ikaw ay magdadalang tao, dulot ng banal na espiritu. Malalim na pananampalataya ang kinakailangan para matanggap yun at para magkaroon ng pagpapasakop sa ating Panginoon. Mary was a woman of submission. She was a woman of submission. Nagpasakop siya sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, pwede naman tumanggi si Mary, di ba? Hindi pwede ba ibang babae na lang? Okay lang kahit hindi na ako yung bukod tanging pinagpala sa lahat ng mga babaeng pinagpala. Kasi nakakahiya. Sipin natin sa panahon ngayon, di ba? Ay, hindi, sa panahon ngayon, medyo open-minded na ang mga tao pagdating sa Pero noong panahon ngayon, very conservative. Di ba? Napakatinding pananampalataya, I believe, ang kinakailangan para dumating sa point na magpapasakop si Mary. At siya ay may matinding pagpapakumbaba, mga kapatid. Napakatindi ng pagpapakumbaba ni Mary. Nung in-announce sa kanya, mga kapatid, hallelujah, na siya ang, sa loob ng kanyang sinapupunan, magkakaroon ng pagkakatawang tao, ang berbo. Ang sabi ni Mary, Behold, the handmaid of the Lord. And what did she say? Be it unto me according to thy word. A very profound expression
of faith and submission to the Lord. Ilan sa atin, mga kapatid, hallelujah, na mayroong nangyayari sa ating buhay, nakikipag-content tayo sa Panginoon. Lord, please, bakit naman ganito? Pwede ba wag na lang, Lord? Mary, hindi. Mary, sinabi na anghel, mabubuntis ka, dulot ng banal na Espiritu ng Panginoon. No? Ano sabi ni Mary? Be it unto me according to thy word. Amen? Kaya hindi natin binababa ang ano ni Mary. Hindi natin binababa ang role ni Mary, mga kapatid. Hallelujah. Napakahalaga ng naging papel ni Mary at yung kanya mga katangian. Her traits, hallelujah, as a woman, as a faithful woman, as a submissive woman, mga kapatid, they are worth looking into and emulating, mga kapatid. Yung binasa natin sa Bible reading kanina, mga kapatid, kung tatanggalin natin yung first words doon, and Mary said, alam niyo, mapagkakamalan siyang Sam, di ba? Yung binasa natin kanina, amen, sa Luke chapter 1, verses 46 to 55. Sige, buksan niyo ulit ang inyong mga Bible. 46 to 55. Tanggalin niyo lang yung and Mary said. Magsimula doon sa, my soul doth magnify the Lord, and my spirit had rejoiced in God my Savior. And then up to 50, and he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed forever. Those words, mga kapatid, those are Mary's words of praise. I think, ang iba pa nga sabi na ito ang awit ni Mary. I think binigyan na tayo ito, Magnificat. Okay? So that song of Mary, mga kapatid, tinatry ko maghanap, baka na-miss ko lang ha, pero tinatry ko maghanap sa New Testament, kung meron bang kahawig nito na parang psalm. In fact, it can be considered a psalm. Diba? Within the New Testament, naghahanap ako, meron bang isang mananampalataya kagaya ni Mary na nagpuri kagaya nito? Diba? Nabuntis ka na nga outside wedlock. Pero dahil sinabi sa iyo ng ating Panginoon, ikaw ay pinili ko. Ikaw ay pinagpala ko. Natatanging pinagpala ko sa lahat ng mga babae. Diba? At ang anak mo, ang anak mo ay papangalan ng Jesus. Diba? Kung titingnan natin, mga kapatid, ang pagpupuri dito ni Mary, sa kabila ng kanyang sitwasyon, mga kapatid, I believe hindi biro para sa isang dalaga noong panahong yon na magdalang tao na hindi pa kinakasal. Diba? Ibig sabihin nun, mga kapatid, nag-commit siya ng fornication. But take note, again, it was not a human man that caused conception in the womb of Mary. It was the Spirit of the Lord. And Mary believed in what the Lord said, na pinagpala siya. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, ano ang focus dito? Anong focus dito sa pagpupuri ni Mary? Ang focus ba ay kung paano siya pinagpala? Siya ba ang focus? Lord, ako'y yung pinagpala. Lord, ako'y bukod tangi sa ibang mga babae. No! Her praise, her worship was still all about the Lord. Yes. Tingnan nyo, basahin nyo, mga kapatid. Diba? Walang iba. Wala akong makita, mga kapatid. I may just have missed, pero yung parang psalm ang dating ng pagpupuri, wala akong makita, mga kapatid, bukod dito sa New Testament, ha? Wala akong, I can't seem to find something na 10 verses, mga kapatid, tama ba? 46 to 55? So, mga kapatid, she acknowledges that she still is in a humble position. The Lord is still sovereign over all. The Lord is still her benefactor. Kaya, nasa Panginoon ang lahat ng pagpupuri, hindi tungkol sa nagpupuri. Yes. Tandaan natin to, mga kapatid, ang pagpupuri ay tungkol sa Panginoon, hindi tungkol sa nagpupuri. Yes. Ganoon ang ipinakita ni Mary. She does not glorify herself. She magnifies the Lord. Tanyo, sinabi na nga sa kanya,
before niyang, yung Magnificat na yan ni Mary, yung praise na yan ni Mary, yun yung sinabi sa kanya pinuri siya ni Elizabeth na ang ina ng Panginoon ay pumunta sa akin. So, parang si Mary na ngayon yung pinupuri. Di ba? Pero, ano naging response ni Mary? Dineflect ni Mary. Kasi ang pagpaalam ni Mary, ang pagpupuri ay hindi sa kanya. Bagamat siya ay magdadalang tao, dala niya ang pagkakatawang tao ng Diyos, ngunit ang Diyos pa rin ang natatanging may karapatan na tumanggap ng lahat ng pagpupuri at pagsamba. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Our praises, our worship, everything we do for the Lord, the focus should be the Lord, not ourselves. Amen? And Mary is an overcomer. Would you agree with that? At least dalawa, mga kapatid, na napakabibigat na sitwasyon na mababasa natin, mga kapatid, sa Biblia, ang napagtagumpayan ni Mary. Una, mga kapatid, the situation of being pregnant before getting married. Ngayon sa atin, sa bansa natin, may pagka-conservative pa rin, di ba? Kaya kapag halimbawa, ang babae na buntis, hindi pa kinakasal, kailangan panagutan ng lalaki, di ba? Otherwise, kahihiyan yun ng babae. Tama? Mas mahigpit nung panahon nito sa New Testament. Di ba? Sa kabila noon, mga kapatid, dahil nga si Mary sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagpapasakop, sa kanyang pagpapakumbaba, mga kapatid, napagtagumpayan niya ang sitwasyong ito, mga kapatid. Otherwise, mga kapatid, kung dala-dala pa rin ni Mary yung kahihiyan, kung dala-dala pa rin ni Mary yung kahihiyan, di ba yung nabasa natin sa Matthew chapter 13? Nyala nila si Jesus Christ, yung kanyang mga kapatid na lalaki, tapos yung mga kapatid niya mga babae. Actually, earlier than that, before, yung sa Matthew chapter 12. Chapter 12, mga kapatid, meron din doon banggit Si Mary at ang kanyang mga kapatid, tinatawag si Jesus mula sa labas. Dahil gustong kausapin si Jesus Christ. Nung nangangaral si Jesus Christ, tapos nagtanong si Jesus Christ, sino ba ang aking ina at mga kapatid? Diba? Andun ang nag-call ng attention ni Jesus Christ yung ibang mga tao, oy, Jesus, yung nanay mo. Pero kung titingnan natin tila baga, tanggap nila si Mary. Tanggap nila si Mary, hindi yung tinitingnan nila na may pagkutsa or babaeng nawala ng dangal, nawala ng karangalan tong babaeng ito. Hindi Well, salamat din, of course, kay Joseph. Di ba? Kasi si Joseph, pinakasalan niya si Mary. Di ba? Kaya si Joseph ang kinilala na ama ni Jesus, sa society. Amen? Kinilala siyang at siya yung pinanagutan niya, kumbaga. Pinanagutan niya yung pagkakabuntis kay Mary. Di ba? Tinanggap niya yung kalooban ng ating Panginoon. But of course, Joseph is another topic. So yun, napagtagumpayan ni Mary because of her faith, because of her humility, because of her submission. That situation, ano yung pangalawang sitwasyon, mga kapatid, na napagtagumpayan ni Mary? Ang lahat nga ng mga ina dito ay magsabing amen. Na-imagine ba ninyo kung mangyayari sa inyong buhay na mauunang mamatay sa inyo ang inyong anak? At yung pagkamatay niya ay matindi. Makikita ninyo na sobrang tinding hirap ang pagdaraanan ng inyong anak bago siya mawala ng buhay. Nai-imagine niyo ba yan? Mahirap, di ba? Matatanggap nyo kaya yan kung iyan ay mangyari sa inyong buhay, mga nanay? Mahirap, di ba? Hindi lang mga nanay, kahit tayong mga tatay.
Sabi nga nila, di ba? Walang magulang dapat na naglilibing sa kanyang anak. Dahil ang expectation, di ba? Kung walang mangyayaring mas mauuna dapat na mawala sa mundong ito ang magulang bagong anak. Pero ang nangyari kay Mary, mga kapatid, yung bata na inaruga niya sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan, yung bata na hinanap niya, silang dalawa ni Joseph doon nawala, na natagpuan nila, nakikipagdiskusyon sa loob ng templo. Di ba? Yung anak niya, mga kapatid, na pinakiusapan niya kasi doon sa kasalan, naubusan na ng alak. Pinakiusapan niya, kung pwede, gawan mo to ng paraan at gumawa ng paraan ng ating Panginoong Kristo. Isa sa mga unang himala niya, di ba? Ginawa niyang alak ang tubig. Di ba? Sa wedding, sa Cana. Yung anak niya, mga kapatid, hallelujah, makikita niya, pinahihirapan, hinatulan ng kamatayan, sa paraan na pinaka nakakahiya, nakabayubay sa krus. Kayo ba, nai-imagine ba ninyo, mga nanay at mga tatay, kung makikita ninyo ang inyong mga anak sa kalagayang yon? Impending ang kanyang kamatayan. Hindi ba mas nanaisin mo, ako na lamang sana ang nandoon? Pero tanggap yun ni Mary. Tanggap yun ni Mary. Natanggap niya. At dahil muli sa kanyang pagpakumbaba, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon, napagtagumpayan niya ang sitwasyong yon. Amen? Amen? And in fact, mga kapatid, kung titingnan natin, ni-imagine ko lang wala to sa Bible, sa akin lang to, mga kapatid. Yung mga kakampi ni Jesus Christ na umiwan sa kanya the moment na hinuli siya. Diba? Nagkandawawala Nagtago Kung ikaw yung ina ni Jesus Christ, alam mo halimbawa na si Pedro, iniwan yung anak mo. Hindi nagpakita. Diba? Itinanggi pa, nakilala niya si Jesus Christ. Ano mararamdaman nyo? Diba sasama malamang ang loob ninyo? Again, wala to sa Bible. Nilalagay ko lamang sa isip kung paano mag-isip at paano makaramdam ang tao, Malamang masama ang loob mo dyan. Magtatampo ka, biruin mo. Si John nga lang yung kasama mo Sa nung nakapako si Jesus Christ, yung iba wala Pero tingnan nyo mga kapatid, kasama si Mary ng iba pang mga alagad. Kasama si na Peter. Diba? Doon sa upper room. Anong ginawa nila? Nagsisisihan ba sila? Ikaw iniwan mo si Jesus Christ. Hindi, di ba? Hindi kasi, after naman yun nung nag-ascend na si Jesus Christ Pero sa kabila nun, mga kapatid, hindi na nila binalikan Di ba? Na ikaw iniwan mo si Jesus Christ, ako lamang yung natira, kami lamang, si John lang yung kasama ko. Kaya tuloy, nung nagbilin si Jesus Christ, binili niya ako kay John. Diba? Mga kapatid, hindi na nagkaroon ng ganong eksena. Ano ang ginawa ni Mary kasama ng mga alagad? Sila'y nanalangin. With one accord, they prayed. They were in prayer. They were in supplication, mga kapatid. Hallelujah. And in Acts chapter 2, nang ibilos ng ating Panginoon ang kanyang banal na Espiritu, isa sa mga tumanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon ay si Maria. Kaya si Maria, kung ito ay first time nyo marinig, hallelujah, lalo na sa mga dating Katoliko, si Mary ay isang Pentecostal. Hindi Katoliko si Mary. Siya ay isang Pentecostal. A Spirit-filled Pentecostal woman, mga kapatid, hallelujah. She was not only the mother of Jesus Christ, she was also a disciple. Naging tagasunod siya ni Jesus Christ. Tingnan natin, mga kapatid, balikan natin yung buhay ni Mary. Balikan natin yung mga katangian ni Mary. Na dapat tayo bilang mga mananampalataya, hindi lamang mga babae, gayon din tayong mga kalalakihan, makatangian, mga aral na maaari nating ma-emulate mula kay Mary, mga kapatid.
First, mga kapatid, humility. Yung pagpapakumbaba, mga kapatid. Let us ask ourselves, are we humble enough to accept our situation and not just accept our situation, but depend on someone higher and more powerful and more capable than we are in the midst of that situation? And of course, I'm referring to our Lord God. O, nandoon ba ang iyong pride? Hindi, kaya ko to. Ako ang bahalang gumawa ng paraan dito. Mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, tayo ay kinakailangan magpakumbaba sa ating Panginoon. We have to acknowledge, Lord, kailangan kita sa aking buhay. Kailangan kita sa sitwasyon ko. Hallelujah. Kagaya ni Mary, sa mga sitwasyon na kanyang pinagdaanan sa kanyang buhay, nandoon ang pagpapakumbaba. Kaya niya napagtagumpayan. Mga kapatid, hallelujah. At ginagamit ng Panginoong Diyos ang mga nagpapakumbaba. God uses the humble. God uses the obedient. How is our obedience to the Lord? Kumusta ang ating pagsunod sa ating Panginoon? Is our obedience like that of Mary, mga kapatid? Hallelujah. Wala nang questions asked. Lord, bakit ako? Nagtanong ba si Meron? Hindi. Lord, pwede ba mabuntis ako pagkatapos na lamang namin ikasal ni Joseph? Para para hindi naman mag-isip si Joseph na may ibang gumalaw sa akin. Hindi, walang tanong-tanong. Sumunod si Mary. Are we like that, mga kapatid? Pag may pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, pag may iniuutos sa atin ng ating Panginoon at ginagamit ng ating Panginoon, halimbawa ang ating pastor, o ang ating mga church leaders, hallelujah, Pastor June halimbawa, may papagawa sa atin, o sabi nga ni Pastor James, nagiging paniki ka pa ba? Tinatanong mo, bakit ako? Di ba pwede, iba na lang? Ha? Si Mary, mga kapatid, hallelujah, walang tanong, no questions asked. Hallelujah. She obeyed the Lord, mga kapatid. Yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon at ang kanyang pagpapasakop sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay huwaran para sa atin. Yung salita niya, be it unto me according to your word. May mga pagkakataon pag tayo nananalangin, mga kapatid, yun nga talaga ini-insist natin. Well, andyan din naman yan. Prayer can be a persistent kind of prayer. Talagang gusto mong mangyari. Talagang pinipilit mo, mga kapatid. Diba? Lord, please, ganito. Has there ever been an instance when you prayed, sinabi mo, Lord, kung ano ang iyong kalooban, siyang masunod. Kahit na hindi ko gusto yung nasa kalooban mo, tatanggapin ko. Dahil ito ang iyong kalooban. Ang iyong kalooban ang siyang dapat mangibabaw, hindi ang sarili kong kalooban, hindi ang sarili kong kagustuhan. Yung pananampalataya ni Mary sa ating Panginoon na nagdulot para siya ay magpuri sa ating Panginoon. Kumusta ang pagpupuri natin, mga kapatid? Tayo ba'y nagpupuri para lamang masabi na tayo ay nagpupuri? Pag tayo, mga kapatid, hallelujah, ay nagpupuri sa ating pananambahan, tayo ba ay nagpupuri dahil sa ating Panginoon talaga? Nandun naman ang dahilan, pero kasama ba doon sa dahilan? Kasi sabi kasi ni pastor sabi kasi ni bro palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi kasi ni bro, magsabing praise the Lord O sige, magsabi daw praise the Lord para hindi naman mapahiya si bro. Para naman sabihin na ako ay nakikisunod din naman. Ako ay member ng congregation. Kapag ganon, mga kapatid, hallelujah, sorry to say, well, of course,
Nandyan. It's a good thing to praise the Lord. But of course, when we praise the Lord, when we worship Him, it should be all about Him. It should not be about who is behind the pulpit. It should not be about yourself. Na kaya ka nagpupuri kasi, kaya magtatatalon kasi para makita ng iba na ako ay masiglang nagpupuri. No. It should be about the Lord. If our praise, if our worship is all about the Lord, mga kapatid, hallelujah, kikilos ang Panginoon sa bibig mo at sa katawan mo. Hindi mo kinakailangan pilitin ang sarili mo na magtatatalon ka. Hindi mo kinakailangan pilitin ang sarili mo na papalakpak ka, kakaway ang kamay mo. Pagka ang nangyayari dyan parang kang disusi, papalakpak ka pagka kinalabit ka or kapag may nagsabi na pumalakpak ka or magsabi kang praise the Lord. Mga kapatid, ibig sabihin nandun pa rin yung part ng pagpupuri natin na tungkol sa sarili natin. Dapat gaya ni Mary, mga kapatid, praise and worship should be focused all to the Lord. Mga kapatid, hallelujah. Tingnan natin, mga kapatid, ang pagpapakumbaba, ang pananampalataya, ang pagsunod, ang pagpapasakop. Yan ang mga aral, yan ang mga katangian na kinakailangan nating tularan kay Mary. We do not need to worship Mary because Mary is not God. We do not need to pray to Mary. But that does not mean, mga kapatid, hallelujah, na i-delegate lamang natin si Mary na siya ay isang character lang sa Bible. Because Mary, hallelujah, she is a model. She is a model of a Pentecostal. Even before she received the Holy Ghost, nandun na nga, Luke chapter 1 pa lang, nagpahayag siya ng kanyang matinding pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Nakafocus sa ating Panginoon. So let's examine ourselves, mga kapatid, at this point. What can we learn? What can we emulate from Mary? Nandoon na ba tayo sa yugto ng ating pananampalataya na kinakailangan natin or hindi kinakailangan, kaya nating sabihin sa ating Panginoon pag tayo'y nananalangin. O kung tayo ay nasa isang sitwasyon na mabigat, nasa isang sitwasyon na parang ang hirap-hirap tanggapin, ang ating bang pananampalataya ay nasa antas na ba na kaya nating sabihin, mga kapatid, be it unto me according to your word. Kung ang iyong mahal sa buhay ay may karamdaman, nabibingit sa kamatayan, alam ko, nais natin, nais mo, kapatid, ang kagalingan, kumpletong kagalingan mula sa ating Panginoon. Ipapanalangin natin yan sa ating Panginoon. Ngunit, at the end of the day, mga kapatid, hallelujah, it is the will of God that prevails. Kung hindi kalooban ng ating Panginoon na gumaling ang mahal natin sa buhay, kaya ba natin itong tanggapin? Kaya ba nating sabihin sa Panginoon, be it done according to your word? Kung ikaw ay mayroong hinihiling na material, pinansyal na pangangailangan sa ating Panginoon, kaya mo bang masabi sa ating Panginoon, sa iyong pinansyal, material na sitwasyon, na napakabigat, masasabi mo sa Panginoon, be it done according to your word. Be it unto me. Mapasa akin ito ayon sa iyong mga salita. Kumusta ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Kumusta ang banal na Espiritu? Napupuspos ka pa rin ba, kapatid, ng banal na Espiritu? O baka lobat ka na sa banal na Espiritu ng Panginoon? Kung depleted na yan, kinakailangan mo nang i-connect muli sa charger, kapatid. Hallelujah. Kinakailangan mo nang muling mapuno ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Para ang pagpapakumbaba, para ang pagsunod, para ang pagpapasakop, para ang pananampalataya.
hallelujah, ay maging malakas at maging matatag sa ating Panginoon, kagaya ni Maria. Hallelujah, ang ina ng ating Panginoong Hesukristo, ang siyang pinili hinirang ng ating Panginoong Diyos para magkaroon ng conception. Mga kapatid, tayo po'y magsitayo. Hallelujah. Let us all examine ourselves. As we come to the altar, hallelujah, kumusta kapatid ang pagpapakumbaba? Kumusta ang iyong pananampalataya? Kumusta ang iyong pagsunod? Kumusta ang pagpapasakop mo sa ating Panginoon?